Hello guys! Welcome back sa YouTube channel ko. Ako nga pala si Jasper, isa akong licensed pharmacist. At today, pag-uusapan natin ng isa sa pinaka-common na gamot para sa high blood pressure, ang amlodipine. Kung ikaw o may kakilala kang may hypertension, malaki ang chance na naririnig mo na yung gamot na to. Pero alam mo ba kung paano talaga ito gumagana sa loob ng katawan? Bakit once a day lang ang pag-inom nito? At bakit minsan nagkakaroon ng manas ang paa kapag umiinom nito? So sa video natin na to, pag-uusapan natin kung ano ang amlodipine, paano to gumagana, sino ang dapat uminom nito, ano yung mga posibleng side effects, at paano nga ba ito inumin ng ligtas at tama. Guys, before tayo magpatuloy, make sure na tapusin nyo yung video na to kasi sigurado ako na marami kayong matututunan dito. Huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell icon para updated kayo sa mga future video uploads ko. And disclaimer lang, this vlog is for educational and informational purposes only. Hindi ito pamalit sa professional na payo, diagnosis o gamutan ng isang licensed doctor. Iba-iba kasi yung kondisyon ng bawat tao. Kaya maganda pa rin magpatingin sa isang doktor para sa tamang medical advice. Dahil ang amlodipine ay isang prescription medication, kaya huwag mag-self-medicate at laging kumonsulta sa doktor bago uminom nito. Ano nga ba yung amlodipine? Ang amlodipine ay isang calcium channel blocker. Ayun yung category ng gamot na to. Ibig sabihin, pinipigilan nito ang pagpasok ng calcium sa smooth muscle cells ng ating blood vessels. Ngayon, bakit nga ba mahalaga yung calcium sa topic natin na to? Kapag marami kasing calcium ang pumapasok sa muscle cells ng arteries, kumikipot ang mga ugat. Kapag kumipot ang arteries, tumataas ang resistance sa daloy ng dugo. At kapag mataas ang resistance, tumataas din ang ating blood pressure. Dito pumapasok yung role ng amlodipine. Kapag pinigilan nito ang calcium entry, lumuluwag ang arteries, mas madaling dumadaloy ang dugo at bumababa ang blood pressure. Simple ang mechanism pero napakalakas ng effect nito sa cardiovascular system. Karaniwang ginagamit ang amlodipine para sa hypertension o high blood pressure. Bukod dito, ginagamit din ito para sa angina o chest pain, lalo na kung ito ay dulot ng coronary artery disease. Sa mga pasyenteng may baradong ugat sa puso, mahalaga na mapaluwag ang blood vessels para dumami ang oxygen supply sa heart muscle. Minsan ginagamit din ito kasabay ng ibang gamot tulad ng mga kategory ng gamot na ACE inhibitors, ARBs, diuretics o beta blockers. Kung di sapat ang effect ng isang gamot lamang, dahil iba-iba ang kondisyon ng bawat pasyente, ang kombinasyon ng gamot ay nakabase sa evaluation ng doktor. Isa sa madalas na itanong ay bakit once a day lang iniinom ang amlodipine? Ang sagot ay dahil ito ay long-acting. May mahabang half-life ang amlodipine, kaya kaya nitong kontrolin ang blood pressure sa loob ng 24 hours. Karaniwan, 5 mg ang starting dose at maaaring itaas sa 10 mg depende sa response ng pasyente. Dahil stable ang effect nito, hindi na kailangan inumin ng maraming beses sa isang araw na mas convenient para sa pasyente at nakakatulong sa compliance. Ngayon, bakit ba napakahalaga ng blood pressure control? Ang hypertension ay tinatawag kasi yan na silent killer dahil madalas wala itong sintomas. Kahit pakiramdam mo ay okay ka, maaring mataas na pala ang blood pressure mo. Kapag hindi ito na-control o naagapan, maaari itong magdulot ng stroke, ng heart attack, kidney damage, vision problems, at heart failure. Kaya kahit wala kang nararamdaman, kung nireseta ng doktor ang amlodipine, mahalagang sundin ito. So sino nga ba ang pwedeng uminom ng amlodipine? Ito ay para sa may mga diagnosed na hypertension, may angina, may coronary artery disease, o may mataas na cardiovascular risk. Pero may mga taong kailangan mag-ingat. Hindi ito recommended sa may severe hypotension o sobrang baba ng blood pressure. Sa taong may cardiogenic shock o sa may mga allergies sa gamot na to, so hindi sila pwede o kailangan nilang mag-ingat sa pag-take ng gamot na to. Ang mga severe liver disease ay kailangan din mag-ingat dahil doon pinaproseso ang gamot. Kung buntis o nagpapa-breastfeed, kailangan kumonsulta muna sa doktor para timbangin ang risk at benefit. Pagdating naman sa side effects, ang pinaka-common ay pamamaga ng paa o pagkakaroon ng manas sa paa o ankles na tinatawag na peripheral edema. Maraming pasyente ang nag-aalala dito pero
bakit nga ba ito nangyayari? Dahil lumuluwag ang arteries pero hindi gaanong naapektuhan ng veins. Nagkakaroon ng fluid shift at naiipon ng fluid sa lower extremities. Bukod dito, pwedeng makaranas ng dizziness o pagkahilo, headache or pananakit ng ulo, flushing or pakiramdam na mainit yung muka, palpitations at mild fatigue. So kadalasan, mild lang ang mga ito at nawawala habang nasasanay na yung katawan. May mga rare pero seryosong side effects tulad ng severe hypotension, worsening ng chest pain, fainting, or severe allergic reactions. Kapag nakaranas ng matinding pagkahilo, panghihina, hirap ng paghinga o chest pain na kakaiba sa usual, dapat agad magpatingin sa doktor. Pero syempre, huwag kayong matakot sa gamot na to. If ever na ma-experience nyo lang naman yung mga matitinding side effects na hindi na tolerable, doon kayo magpakonsulta agad sa doktor. Baka kasi kailangan i-adjust yung dose, kailangan palitan yung medication. Karaniwan naman na i-experience ng mga bagong pasyente na nagtitake ng gamot na to yung mga moderate na side effects. Pero eventually, mawawala rin naman sila kapag nasanay na yung katawan. Katulad ng nabanggit natin kanina. Then again, importanteng sumunod sa nireseta talaga ng doktor. Kasi nga, ayaw natin na magkaroon kayo in the future ng heart attack, ng stroke, or yung mga complications kapag hindi kayo umiinom ng gamot para sa high blood pressure. Ngayon, paano nga ba inumin ng tama ang amlodipine? Karaniwan itong iniinom once daily. Mas mabuti kung sa parehong oras araw-araw para consistent ang effect. Pwedeng inumin with or without food. Kung nakalimutan ng dose, inumin agad kapag naalala. Pero kung malapit na sa susunod na schedule, wag nang mag-double dose. Wag din basta-basta itigil ang gamot nang walang payo ng doktor. Dahil hindi ito tulad ng steroids na delikado kapag biglang itinigil. Pwedeng tumaas muli ang blood pressure o bumalik yung angina kung bigla itong ihihinto. Although hindi ito tulad ng steroids na delikado kapag biglang itinigil, pwedeng tumaas muli ang blood pressure kung biglaan mong hininto ang pag-inom mo ng amlodipine. Mahalaga rin naman na malaman ang posibleng drug interactions. Sabihin sa doktor kung umiinom ka ng ibang blood pressure medications, ng nitrates o simvastatin dahil minsan kailangan ng dose adjustment. Ang alcohol ay pwede ring magpalala ng dizziness kaya dapat itong ilimit talaga. For as much as possible, tanggalin nyo na sa lifestyle or routine nyo yung pag-inom ng alcohol. Syempre, habang umiinom ka ng amlodipine, hindi sapat yung gamot lang. Kailangan itong suportahan ng lifestyle changes. Ang low sodium diet ay nakakatulong sa blood pressure control. Regular exercise tulad ng brisk walking na 30 minutes kada araw ay malaking tulong sa ating puso. Syempre, panatiliin din natin yung healthy weight, itigil ang paninigarilyo at limit talaga yung alcohol intake. Maganda rin ang pagkakaroon ng home blood pressure monitor para ma-monitor natin ang readings araw-araw ng ating blood pressure. Although may mga side effects nga siya, pero we need to weigh pa rin kung ano yung maging benefit sa atin in the future as compared kung ano man yung na-experience natin na mild side effects lang. Kasi eventually, mawawala rin naman yung side effects. Pero again, if hindi tolerable yung side effects na na-experience nyo, lalo na kapag bago kayo na nagtitake ng ganitong medication, magpakonsulta na agad kayo sa doktor nyo. Kaya importante rin talaga yung follow-up check-up. Kapag niresetahan kayo, dapat babalik kayo sa doktor ninyo kasi aalamin ng doktor ninyo, i-assess kayo if okay sa inyo yung medication na yun or kung kailangan i-adjust or palitan. So overall, ang amlodipine na isang effective, generally safe at widely used na gamot para sa hypertension at certain heart conditions. Ito ay long-acting, once daily at may simple pero powerful na mechanism. Ang pinaka-common na side effect ay ankle swelling or pamamanas ng paa pero kadalasan mild at manageable. Pero syempre kailangan pa rin ng monitoring, tamang paggamit at lifestyle support. So mga ka-health buddies, tandaan natin ang amlodipine ay gamot para kontrolin ang blood pressure pero ang tunay na laban ay nasa daily habits pa rin natin. Ang gamot ay tumutulong pero ang lifestyle ay pinaka-foundation natin. So kung nagustuhan niyo yung video natin ngayon, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mong masundan pa ang ganitong topic about health, medications, nutrition, at wellness, comment mo lang sa baba kung ano yung next topic ang gusto mong i-feature natin. So yun lamang po. So stay healthy, stay informed. So muli, ako si Jasper, isa akong licensed pharmacist and thank you for watching.